Sabi kasi ng dalawang hukom, kailangang may kasunduan sa panahong iginigiit ng ICC na may jurisdiction ito. Pero mas nanaig ang ibang hukom ng ICC, kaya ang pinal nilang desisyon noon ay may jurisdiction sila sa dinidinig na reklamo. Git ng mga Duterte, kumalas na sa Rome Statute ng Pilipinas nang arestuhin ang dating Pangulo. Bilanggit din ang... Yun mga doon sa angulo na yun mga kotsero, feeling ko i-bring up or mabibring up sa kwentuhan yung decision ni Justice Leonen, Pangilinan versus Cayetano yata yun, if I'm not mistaken, na kung saan sinabi ni Justice Leonen, sinulat niya nung sa imponente na ang Pilipinas ay obligado pa rin na mag-cooperate sa ICC. Kahapon mga kotsero, eto na nga, sumagot, nagbabalik-balikan itong mga kampo ng DDM at saka yung pamilya ng mga Duterte dito sa ating gobyerno. O nagbabalikan sila ng ng mga sagutan sa Korte Supreme. O tungkol ito sa writ of habeas corpus na ifinail ng pamilya ng mga anak ni Rodrigo Duterte laban sa ating gobyerno. Again, mga kotsero, sa mga hindi po nakakaalam, ang writ of habeas corpus po essentially is a special civil action kung saan hinihiling sa korte na ilabas ang katawan ng isang individual. So that means, ang kanila pong petisyon, essentially, ibig sabihin yan, ay kunin mula sa dahig si Rodrigo Duterte at paharapin sa Korte Suprema. So, well, marami namang opinion tungkol dyan. Alam na natin opinion ng mga tao dyan. Pero syempre, hindi titigil ang pamilyang Duterte hanggat hindi nila nakukuha yung kanilang tatay. Kasi syempre, siya ang source ng lahat ng kayamanan. Kung wala siya, walang kayamanan. Kung walang Rodrigo Duterte, mahina ang impluensya. Kasi it is, si Rodrigo Duterte talaga yan ang nagpapaikot ng buong Duterte crime family. Itong si Sara Duterte is trying to imitate the father, but she's failing miserably. Hindi niya kaya eh. Hindi natin alam, baka yung kanyang pagiging bata, that's one angle. Pwedeng ganun, pwede rin kasi na anak na babae, so baka hindi masyadong pinapakinggan. But regardless of whatever the reason is, mga kotsero, hindi nila makapture, hindi nila makuha yung impluensya na meron yung kanilang tatay. In fact, sa sobrang lala ng kanilang sitwasyon ngayon, yung anak, itong panganay na anak na si Pulong, mag-world tour. Mukhang itatago na niya ang 51 billion na nakaw niya. Mukhang magbubukas siya ng mga offshore accounts para hindi mahabol yung kanyang kayamanan. Kasi alam nyo, mga kotsero, I think, sila po ay nakakaramdam na matatalo sila sa ICC. At kapag natalo sila sa ICC, mga kotsero, lahat ng kayamanan ng mga Duterte ay i-freeze, kukunin yan. Maikipag-coordinate ang ICC sa ating gobyerno, sa AMLAC, para i-freeze or i-seize ang kanilang mga ari-arian. Kapag na-freeze ang kanilang mga kaperahan, lalo yung mga nasa bangko, pag na-freeze yan, mga kotsero, wala na silang habol. So, baka ang naalala ko lang noong nakaraan, nagbilin itong si Sara Duterte na itago na raw lahat ng kanilang kayamanan. Broadcasted yun, guys. Naalala nyo yun? Itago na raw, asikasuhin na raw. Parang may nagtanong nun, isang reporter, ano daw masasabi sa chismis na isa-search ang bahay ni Rodrigo Duterte. Ano yung sinabi ni Sara? Nagbigay siya ng bilin, sinabihan niya yung kanyang mga kapatid, itago nyo na lahat ng inyong mga ari-ariang pwede nyong itago nyo na. So, in true Duterte fashion, baka kaya mag-world tour itong si Pulong. Kasi kailangan na niya itago ang kayamanan ng mga Duterte. Oo, syempre. Ikaw ba naman, mga kotsero? 6 na taon kang nakaupo, 6 na taon mong kinurakot ang bansang Pilipinas, 6 na taon kang nag-ipon, kumita ka sa Parmali, kumita ka sa construction, kumita ka sa bribe ng China, tatago mo talaga yun. I would assume na ang pera ng mga Duterte is reaching the trillion peso mark. Bakit naman trillions ang aking teorya? Kasi mga kotsero, kung titignan nyo po yung inutang niya na 7 trillion pesos, less than 1 billion ang ginastos sa pandemic response at ang national budget during that time was around 4 trillion or 5 trillion lamang for 2022. Saan niya ngayon dinala yung sobrang 1 trillion? Pero ito nga ngayon, mga kotsero, ang sistema. Meron kasi nga nakapending na petition sa Supreme Court. Ang sabi, kasi di ba sumagot na ating DOJ, ang sabi ng ating DOJ ay moot and academic na ang petisyon, yung writ of habeas corpus. Dahil nga wala na sa jurisdiction ng Pilipinas
si Rodrigo Duterte. So wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na tayong magagawa. It is what it is. You just have to accept it. Sabi nga ni Boying Remulla, it's a done deal. Done deal na yan. Wala nang habol. Wala nang habol yan. Pero syempre, in the interest of showbiz. Alam naman natin, showbiz na lang to guys. Oo, may mga naririnig nga ako mga political commentators sinasabi nila. Ano na lang to moro-moro. So panoorin natin yung balita tungkol dyan. Sagot ng magkakapatid na Duterte ang komento ng gobyerno sa mga petisyon nila sa Korte Suprema na maiharap sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git ng magkakapatid na Paulo, Baste at Kitty Duterte, hindi moot, kundi may saysay pa ang hiling nila sa Korte Suprema na utusan ng gobyernong pabalikin at iharap sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot nila yan sa komento ng pamahalaan sa petisyon nilang writ of habeas corpus sa Korte. Sa tugong yan, iginit nilang walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Ginamit nila ang taliwas na opinyon ng dalawang hukom ng ICC Appeals Chamber nang ibasura ng ICC ang apela noon ng Pilipinas na itigil na ang investigasyon ng ICC sa nangyari noong drug war. Alam niyo mga kotsero, laging sinasabi yan ng mga DDMs, yung dissenting opinion ng dalawang ICC judge. Ang dissenting opinion po mga kotsero, di ba, ang mga judge, for example, ito na lang sa Supreme Court na lang gagawin example kasi na pinakamadali. Kapag en banc decision po kasi, ibig sabihin nun, en banc decision, ibig sabihin, lahat ng mga huwes. Binasa yung kaso at may nagsulat sila ng kanilang sariling mga opinion. Kung sila ay nagko-concur or sila ay nagdi-dissent. Concur means you agree. Dissent means you disagree with the decision. Pero dahil nga ang Supreme Court natin is a collegial body, ibig sabihin, ang mga desisyon nila ay nakabase sa boto ng bawat huwes. Pero may mekanismo ng ating Supreme Court na para malaman din ng taong bayan yung mga kontrang argumento sa kanilang desisyon, ipinapublish din yung dissenting opinion. Ang dissenting opinion po, ito po ay kontra. Ito ay yung mga opinion ng mga huwes na kontra doon sa final decision ng ponente. Yung ponente po, siya po yung nagsulat ng, siya po yung unang nagbasa, siya po yung huwes doon sa kaso. Ngayon, mga konsyero, ito ngayon ang tanong, sino ho ba ang nasusunod? Aling opinion ho ba ang binibigyan ng mas mabigat na halaga? Yung final decision o yung concurring or dissenting opinion? I propose, mga konsyero, na ang mas may binibigyan ng halaga o mas mabigat na halaga ay yung final decision. Kasi yung final decision, ang pinagbatohan ng mayorya. Sabi kasi ng dalawang hukom, kailangang may kasunduan sa panahong iginigiit ng ICC na may jurisdiksyon ito. Pero mas nanaig ang ibang hukom ng ICC, kaya ang pinal nilang desisyon noon ay may jurisdiksyon sila sa dinidinig na reklamo. Git na mga Duterte, kumalas na sa Rome Statute ng Pilipinas nang arestuhin ang dating Pangulo. Bilanggit din ang yun mga doon sa angulo na yun mga kotsero, feeling ko i-bring up or mabibring up sa kwentuhan yung decision ni Justice Glionen, Pangilinan versus Cayetano yata yun, if I'm not mistaken, na kung saan sinabi ni Justice Glionen, sinulat niya nung sa imponente na ang Pilipinas ay obligado pa rin na mag-cooperate sa ICC. So even if i-argue na ang Pilipinas did not cooperate with the ICC but with Interpol, kaso ang ending mo naman talaga sa ICC, so indirectly nag-cooperate ka sa ICC. Even if maging ganun ang argumento nitong mga partido na mga Duterte, ang iisipin lang din ng Supreme Court, again, hindi ko pinipreempt ang wisdom ng Supreme Court that I could be wrong. I mean, for all intents and purposes, I could be wrong. Pero most probably, ang sasabihin lang ng Supreme Court, sinabi na namin yan noong 2021 dapat mag-cooperate ang gobyerno. Hindi lang nagko-cooperate ang gobyerno Pero noon pa may desisyon na kami. Magkalimutan, judicial supremacy. Pagtanggi ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno sa nasabing mga petisyon na indikasyon nila na naniniwala ang Solgen na illegal ang pag-aresto. Nalabag rin ayon sa mga Duterte ang mga karapatan ng kanilang ama na iniatas ng konstitusyon. Gayon din ang nasa Section 59 ng Rome Statute na nagsabing kailangang iharap sa isang competent judicial authority ang inaresto. Pero ang nakalagay umano na petsa at judicial authority kung saan iniharap si Duterte sa kanyang ICC transfer form ay do not know. Inilakip nila ang form sa tugon nila sa korte. Bilanggit din ang sinabi sa Justice Budget hearing sa Senado ni Justice Secretary Boying Remulla na kung idadaan sa Interpol ang arrest warrant ay kailangang idaan din ito sa korte.
Kabilang din sa pinunto nila ay pagbase ng pag-aresto sa diffusion imbes na Interpol Red Notice, kaya hindi umano formal at hindi kailangang sundin. Hindi umano ito galing sa Interpol kundi sa legal branch lang ng ICC. Gate ng mga Duterte, isa itong politikal na pagsuko ng isang Pilipino sa isang banyagang korte, kaya iligal, depektibo at labag sa konstitusyon. Lahat yan, handa namang sagutin ng Justice Department sa Korte Suprema kung kailangan pa. Sa ngayon, sabi ni Remulla, I think that we were able to give the legal basis for everything that happened on March 11. And I stand by everything that we did. Yun, mga kotsero. So, I'm getting the feeling, kasi halos lahat ng binring up dito sa case na to, nabanggit ni Amy Marcos doon sa hearing niya. So, I'm getting the feeling, nararamdaman ko parang ganun yung naging strategy. Nagpa-hearing si Amy para magkaroon ng ebidensya itong kanilang writ of habeas corpus petition. But again, mga kotsero, wala na siya sa Pilipinas so wala na kayong habol. Yun lang naman yun, ganun lang naman kasimple yun. Wala na sa Pilipinas, so wala na habol. Ganun lang kasimple.